الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan, ang pagpapalat ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang gabi po sa inyo, mga video po namin taga-sumuhay. Siguro pwede mo na rin universe. Anyway, isa pong karangalan na tayo po'y maanyayahan ng ating mga umupo ng Juan Maranao, Juan Mahada, at isang karangalan po, isang privilege. And by the way, katulad nga ng sinabi ni Ustad, na tayo galing sa Cagayan de Oro at ang mga kasama natin doon, ang kapatid nating Maranao, ang organizer po ng debate doon sa Cagayan de Oro, CDO, ay mga kapatid nating Maranao sa panguna po ni Ustad bin Ali Alino at ang jama po ng CDO. So, papasalamat tayo sa may pagtanggap. So, alhamdulillah. And I would say, siguro, glimpse na sabihin ko lang. Ako dito pinanganak at lumaki sa Metro Manila. Subaybayan mo natin. Na dito po sa Metro Manila, particular, I would say, I therefore conclude na yung pong izza o yung pride ng kamusliman sa Metro Manila ay masasabi kong pinataas po ang karangalan ng kamusliman sa Metro Manila particular. Sa panguna at sa pamamagitan po ng mga kapatid nating Maranao na noon ay mga 80s naglalatag lang ng kung ano-anong binibenta, pero ngayon po ay mga modern na, mga boss na, nagmamayari na ho ng mga store, may mga business establishment daw sa iba't ibang mall dito sa Metro Manila, at ang kanilang mga empleyado ay mga non-Muslim. Dati ho kasi suntok sa buwan ho yan ngayon nakita naman ho ninyo, just to mention Green Hills, para tayo nasa Malaysia. So nasaksiyan ko po yung pride ng kamusliman ay pinataas po ni Allah sa pamamagitan din po at sa panguna ng mga kapatid nating Maranao. Yung tijara, yung business ay talagang nandyan ang baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kapatid nating Maranao ay sa business, hindi nawawala ang mga masajid. Kahit ang musalla, hindi nawawala yan. Which is napakahalaga. Kaya alhamdulillah rabbil. So ang ating ang paksa po na tatalakayin po natin ngayon ay ang patungkol sa bakit Islam. Okay ba? Bakit Islam? And of course, kilala po niyo si Ka Rashid, nasa comparative religion ho tayo. Ipapahapiw na tayo sa kaiba yung nating pananampalataya. Gagamit tayo ng internal evidence. And of course, magtatanong tayo after that ng mga katanungan na magbibigay pala isipan sa ating mga kaiba yung pananampalataya. Okay? So, let us open our mind, our heart sa ating pong maririnig. Ako ho, kung napapanood po ninyo yung aking YouTube, doon po may pahayag ako. Sabi ko doon, yung aking kasaysayan, salaysay. Ang chance na ako po yung maging Christian, napakalaki. Sa ibang pananampalataya. Ang chance na ako yung maging Muslim, napakaliit. Impact sa mga nakaraang ilang taon ay nagtatanong ako sa aking sarili, bakit ako nasa Islam? Samantalang ako po ay papakilala mo ulit ako, katulad ni Sheikh dito ay kapatid nating Maranao, pero alhamdulillah, matatas managalog. Kasi dito na pala lumaki. Ako ho, ay ang mga nag-alaga ho sa akin ay from Hulusulu, from Maymbong. 1954 pa, nandito na sa Veterans Village. Kasi yung Yusuf yung
lumaban sa hapon. Makwento ko lang ng konti. Kasi may nagtatanong eh. Anyway, 1957, nagkaroon siya ng bahay. Ito yung project ko kasi ito ng Amerika eh. So ito nga po yung Veterans Village. Village ng mga veterano. Kauna-unahang tao dito ay ang aking lolo. 1957. Imagine, di siya marunong mag-Tagalog. Siya ang kauna-unahang janitor sa Veterans Hospital. So to make the story short, nagkaroon siya ng anak, yung tatay ko. At yung tatay ko ay broken family po ako. No? Kami. Ang nagpalaki sa akin, lolo ko, lola ko, tatay ko. Ako po pinanganak at lumaki dito. Ako po yung nag-aaral sa Santo Niño Parochial School. So, practicing Catholic po ako. Nasisimba po ako every Sunday kasi yun po ay subject po namin. Lahat po. So, to make the story short, nung high school, mahilig po ako sa Bible. Hindi ako pinuwersa ng mga nag-alaga ko sa akin. So, kaya, noong 1988, to make the story short, alhamdulillah, pinatubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po yung naging Rashid. Ayan. At nasagot po yung ating katanungan, bakit tayo nasa Islam? Samantalang dito tayo pinanganak, dito tayo lumaki, wala pang dawat ng halos eh. Walang mga walang ustad Google, walang mga kutob, walang mga libro, wala ho. Alhamdulillah. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, liman syaa minkum ay yastaqim, wa ma tasha'una illa ay yasha Allah rabbul alamin. Sa mga nagnanais lumakad sa tuwid na landas, hindi niya ito magagawa sa ganang kanyang sarili. Malibang ito ay ipaintulot ni Allah ang Panginoon ng ating Diyos. Bakit Islam? Alhamdulillah. Una-una tigil sa lahat, ako'y napatubayan niya Muslim. Nahusgaan tayo nun. Muslim ka, kawawa ka sa impyerno. Alam niyo yung istorya ko, di ba? Panoorin niyo sa YouTube. Wala akong mapagtanungan noon. Pero I took it as a challenge. Kaya mga kapatid, no? Nais ko itong legacy natin, nais natin ibahagi sa iba eh. No? Dito ako naging matibay sa al-muqaratin alagyan sa comparative religion. Dito ako naging matibay. Marahil, siguro, Allah bumigay tayo, pero dito tayong ginawang matibay ni Allah subhanahu. So pinag-aralan natin ang mga bagay-bagay. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo using internal evidence muna na napakalinaw bakit si Rashid intellectually, aklaniya, reasoning, pinili ho natin ang Islam. Of course, unat higit sa lahat, ito'y patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala. But speaking of reasoning, logic, or pagpili na objective. Okay? Kasi marami hong blind followers ng kanilang faith. Eh. So simulan muna natin. Meron akong babasahin. Ito po ay nasa surah Ar-Rum chapter 30 verse 30. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Doon tayo sa unang bahagi. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. Ang sabi ho dito, meron tayong kopya ng Quran. Alhamdulillah. So, sabi ho dito, so set you your face, sa Tagalog translation natin, iyong ang ibaling ang iyong sarili sa religion, the religion. Hanif, the fitra of Allah. Iyong ibaling ang iyong sarili. Isuko ang iyong sarili sa isang reliyong matuwid. Ang katalagahan ni Allah. Fitra po, ibig sabihin katalagahan, naturalesa, natural disposition, essence, katalagahan. Na which He has created mankind
na sa pamamagitan ng fitra na ito, sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatid, ang reliyong ito na siyang ginawang katalagahan para sa mga tao, sa pamamagitan ng katalagahan ito, nilalang niya, nilikha niya ang mga tao. Aba, ito pala fitra natin eh. Ito pala ay katalagahan natin eh. Ito pala ay natural disposition po natin eh. Kasi ang meaning ng reliyong ito, pagsukong ganap eh. Wala namang nilikha na walang pinagsusukuan. Pakatandaan, kapatid. So, binibigyan tayo ng idea, kasi meron tayong free will eh. Alam natin ang ating physical na katawan may pinagsusukuan. Hindi tayo lumika sa ating sarili. Eh. Kung tayo lumika, malamang ayaw na nating tumanda, ayaw na nating mangalubot, ayaw nating magkasakit. So, ayaw nating, alam na natin, pag kumain tayo eh. Di ba, may digestive system tayo eh. Oh, hindi ho eh, may pinagsusukuan ng ating katawan. Tayo pwedeng hindi uminom. 4 na araw, sabi nga ng kausap nating medical expert, kapag ang tao ay hindi uminom, totally, walang tubig, walang liquid na pumasok, malamang sa malamang 4 to 5 days, hanggang 1 week, dugo no, lalapas sa, urine mo. Imagine. Sino nag-disenyo nun? Walang iba kundi ang lumika. Pero may free will tayo. Ang nais po ng lumalang sa atin, ating isuko, ibaling, iharap ang ating sarili. Saan? Sa matuwid na reliyon. Ang katalagahan ni Allah na sa pamamagitan ng katalagahan ito ay nilikha niya si Allah. Nilikha niya Allah ang mga tao. Nilikha niya, ang nag-iisang Diyos sa tunay, ang mga tao. So ito pala natural. Ito'y matuwid na reliyon. At ito ay reliyon ni Abraham. Reliyon ni Abraham. Kaya sa pamamagitan ng reliyong ito, pinapatnubayan niya ang tao. Pakatandaan, kapag ang Diyos, kapag ang nag-iisang Diyos na tunay, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Papatnubay, gagabayan, ililigtas niya ang sinuman, ang manifestasyon, pakinggan po ninyo. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. And whosoever Allah wills to guide, sino man ang nais patnubayan ni Allah, kung magkagayon, kanyang binubuksan ng kanyang puso sa Islam. Ano po ang manifestasyon ng patnubay ng nag-iisang Diyos na tunay? Kanyang binubuksan ang kanyang puso sa Islam. Kaya nga po tayo, Rashid, napatnubayan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, napatnubayan po tayo. Ito raw ay reliyon matuwid. Katalagahan ni Allah. Nakita niyo yung karakter, yung mga attributes o karakter ng reliyong ito. Isa-isayin natin. Matuwid. Katalagahan niya Allah, nature, essence, na sa pamamagitan ng katalagahan ito nilikha niya ang tao. So dito pa lang binibigyan ng tayo ng idea, hindi ito reliyon niya inimbento ng tao, hinango mula sa tao, with all due respect, Buddha, Buddhism. Hindi hinango sa lugar sa isang lugar, Indus Valley, Hinduism, o sa tribo ng sino man, Judaism, Christianity. Hindi ho. Matuwid, katalagahan ni Allah, sa pamamagitan ng katalagahan ito, nilikha niya ang mga tao, at ito'y reliyon ni Abraham. Naka-specify Abraham. Kasi lahat po, ito tatlong dakilang reliyon o kinikilalang major religion, ang Judaism, Christianity, Islam. Lahat po nangaangking kay Abraham. Pero pakinggan po ninyo. Anong pangatwiran ng Quran? Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Abraham,
was neither a Jew. Hindi pwede. Yung Hudyo, apo niya yun eh. Nagsimula kay Isaac, kay Jacob. Kay Isaac, kay Jacob. Doon nagsimula ang mga Hudyo. Paano siya magiging Hudyo? Wala pang Hudyo noong panahon niya. Ano pa? Lalong hindi siya Christian eh. Ang salitang Christian, with all due respect, 3 perenggot lang yan. 3 piraso lang sa Bible eh. At ang salitang Christian, nagsimula po sa Antioch. Saan? Antikia, sa Turkey. Na ginamit bilang derogatory word ng mga kaaway ng mga naniniwala kay Jesus as the Messiah. Noong, pakinggan nyo, ay nakalagay sa 11:26 ng Acts kung yun na tayo nagkakamali. So imagine, bagong katagayan eh. Never heard even by the Messiah, Jesus, the Son of Mary himself. And even mga hawarin o mga apostles. So, si Abraham, hindi siya Hudyo. Lalong hindi siya Kristiyano. But he was a true Muslim. Siya'y totoong Muslim na tinatawag na Hanif. Ano po yung Hanif? Kailanman ay hindi siya nagtambal sa pagsamba kay Allah, kahit isa. Umakana minal mushrikun. So, hindi po siya mushrik, hindi siya nagtambal kay Allah subhanahu. Yan ang karakter ng reliyong ito. Kaya, hindi lang kay Abraham, lahat ng mga anbiya, lahat ng mga propeta, ito po ang daladalang reliyon. Ito po ang kanilang turo. Ito ang kanilang reliyon. Internal evidence muna ho tayo. Ano ang kanilang reliyon? Simula ng pagtindig ng unang rasul, unang sugo, sa pamamagitan ni Nuh alayhis salam. Si Nuh, Nunong Nuh, kung tawagin sa Tagalog, no? O Prophet Noah, nung pagtindig niya, unang-unang pangangaral, turo na bumakas sa kanyang bibig, alla ta'budu illallah, inni yakhafu alaykum adaba yawmin alim. Na huwag kayong sasamba, liban pa kay Allah, sapagkat sa panahon niya, nagsimula yung paggawa ng rebulto. Ano kanyang reliyon? Lahat po ng anbiya. Pakinggan po ninyo. Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhina awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ano pong sinasabi ron? Allah has ordained for you, kanyang itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katulad ding reliyon na kanyang itinalaga kay Noe. Gayon din namang itinalaga niya kay Abraham, kay Moises at kay Jesus. Hindi isang kanilang reliyon. Isang ang kanilang aral eh. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay eh. Sa panahon ni Nabi Isa o ni Jesus, ang Misaya, ang anak ni Maria, anong kanyang unang-unang pangangaral? Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Si Allah nga ang inyong sambahin. Ang aking Panginoon at inyong Panginoon, siya lamang ang inyong sambahin. Ito nga ang tuwid na landas. He defined what is the straight path. And the straight path is to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. Siya lamang ang dapat natin pagkukulan ng pagsamba. At sa panahon pa rin ni Abraham, tinawag ng Muslim. Kasi ganito, ang reliyon na susuko, kanyang ibabaling ang kanyang sarili sa reliyong ito, sa makatwid, hindi mo natin sinasabi ko anong pangalan ng reliyon. Suspense muna. Katangian muna. Ito'y tuwid na reliyon, ito'y katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng isang Diyos na lumalang sa atin. Ito'y reliyon ni Abraham, at ito nga ay ito'y reliyon ng lahat ng mga propeta, ng lahat ng mga sugo. Reliyon ni Propeta Noe, ni Abraham, ni Moises, kasama ni Jesucristo, ang Mesias. At ang huling sugo, of course, ang Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tinatawag silang Muslim. Ibig sabihin, the one who submit to the will of Allah, ang sumuko, ganap na sumuko sa kagustuhan, kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ngayon,
Anong pangalan ng reliyong ito? Binanggit na natin kung ano yung kanyang karakter, yung kanyang katangian. Pakinggan ho ninyo. Mismo ang nag-iisang Diyos na tunay na may lalang sa atin ang nagbigay ng pangalan. Sabi niya, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, the religion. Ang reliyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. O, di tapos ang kwento. Siya mismo nagbigay. Hindi ito yung kamakailan lang. Itingnan nyo ito'y katalagahan. Sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa reliyong ito, na siyang katalagahan ito sa makatwid ang Islam, nilikha niya ang tao. Wala pang tao eh. Meron ng Islam eh. Meron ng reliyon eh. Kaya ito kasi yung natural disposition, katalagahan na kanyang nilikha para sa atin. Kasi ang ibig sabihin ng Islam, pagsuko. Kasi nga, isipin ninyo, meron bang nilikha na walang pinagsusukuan? Mula tuktok ng bunbunan natin hanggang talampakan, talagang may pinagsusukuan eh. Hindi tayo nasusunod per se. Di po ba? Ngayon, ang pangalan pala, siya mismo nagbigay, walang iba kundi ang Islam. Truly, the religion with Allah is Islam. Etong tanong. Pwede pa bang pumili ng ibang reliyon? Porket maganda rin yung kabilang reliyon, okay din yung mababait, maganda turo, bla bla bla. Pwede ba yun? Pakinggan mo natin, palibasa siya. Ito palang Islam, siyang katalagahan ng tao. Kaya hindi po ito kulto, sekta, na kamakailan lang pinarehistro sa Securities of Exchange Commission. Tapos magdadaldal na, ito ang totoo, kami ang totoo. Alam mo ninyo, salamat na lang at ako'y pinatnubayan po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alin? Siguro, hindi naman sa pagmamayabang, kung tatantyahin niyo po si Karasid, kung paramihan lang ng talatang kabisa, ng talata sa Biblia, mas marami ho tayong kabisa sa mga naglabasang pastoroto po ngayon eh. Alam nila, kakapiraso lang eh. John 3:16. Pagkatapos malakas testis kasi pera yun. Ephesians chapter 2 verse 5. Romans chapter 10 verse 5. Yan, paulit-ulit lang mo yun eh. Di po ba? Ngayon, alin kung ako, salamat. Allah, salamat, pinatubayan mo siya. Kung di ako pinatubayan, malamang. Nagtayo na rin tayo ng sekta eh. Ganyan naman na nangyayari ngayon. Tingnan nyo, alin po nangyayari? Yung mga nagbabasa ng Biblia, nagpapakalalim. Either na magtayo na lang ng sekta, sarili niyang kulto. May kausap po ako dyan sa Walter Martin. O sa bistro. Nung kasagsagan po ng pandemic, ng COVID. Abay, nagbabasa ko ng Bible eh. Nung kinalabit ko, kinakausap ako ng Holy Spirit. Sabi ko ba? May sabi na to. Ilang po kababayan natin ganyan na nagtatayo ng sekta. Ang sumatotal yan, ito yun eh. Pinaliwanag ko na sa mga nakarang episode ko. Di ba? Malamang, salamat na lang, napatubayan tayo. Alin, kung ako po ay nagpatuloy sa pagiging pastorotot, nagtayo na rin ako ng sariling kulto at sekta. Ang pangalan, Makipot na Daan. Nasa Bible yan eh. Di ba ganun naman nangyari? Kumukuha ng talata sa Bible tapos ipinapariso sa SEC, sabi, siyang totoo. Kung ako nagtayo, Makipot ng Daan. Abay, wala akong mga konta dyan sapagkat sa Bible po yan. Utos ni Jesus yan eh. Magsilakad na kayo sa Makipot na Daan. Huwag kayong dadaan sa maluluwag sapagkat napakaluwag ang daan patungo sa impyerno. Manapa kayo'y maglakad sa Makipot na Daan. O hindi kita mo, kung may tamang daan, dating daan. Ako naman, Makipot na Daan. Ganyan ang nangyayari sa Bible. Real talk tayo, kababayan. Tama o hindi, aminin mo. Magpakatotoo tayo, kabayan. Iyan ang nangyayari. Kaya kita nyo, naawa kami sa inyo. Wala kayong masumpong ng katotohanan. Kaya ako naniniwala, kayo po'y nasa value. Kayo magagalit na kayo po'y nasa pagkaligaw. Ngayon, maaari pa bang pumili ng ibang reliyon, samahang pangkating reliyon, maliban pa sa Islam na siya namang ginawang katalagahan ng may lalang sa atin na sa pamamagitan ng katalagahan nito sa makatwid ang Islam, ang reliyon?
na siya mismong may bigay sa atin, nilikha niya ang mga tao. Pakinggan po ninyo. Sabi niya, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. And whosoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter, he will be one of the lost. Sino man ang pumili pa ng ibang reliyon, lahat ng reliyon ito ay palibasa, hindi siya may bigay Naliban pa sa Islam, magkagayon, kailanman ito'y hindi tatanggapin sa kanya. Ang official religion sa Day of Judgment, Islam. O sige, pwede ka magtayo ng kulto, pwede kang sumapi kay Kibble, etc. O sige. Pero, ang pinag-uusapan dito, sa Yawm al-Qiyamah, sa Day of Judgment, unang-una pa lang sa pagkalagot ng iyong hininga, isa sa mga tatanong, di ba? Tatlong katanungan yan Ang rap, sinong yung rap pinapaniwalang Panginoon, pinapaniwala ang sinampalatayan na sinamba mo na nagmamay-ari sa iyo, lumikha sa iyo. Baka malamang sablay ka doon. Pag hindi talaga tunay na Diyos na ang kinilala mo. Matino, ano reliyon? O halimbawa, sinabi mo, ang reliyon mo ay dating daan. Ha? Para sabi ng anghel, tarik ka din. Syup. Ngayon na sa listahan, may ganong reliyon. Muskila sa din. Ha? Walang ganun inimbento lang yun Wala nang salitang dating daan Mga plural, mga dating daan. Ngayon. So, ang official religion sa Day of Judgment sa Yawm al-Qiyamah, sa araw ng paghukom, walang iba kundi Islam. At sa kabilang buhay, ikay mapapabilang sa mga dakilang talunan or the greatest loser or nasa dakilang pagkalugi. Kita mo, paano pinakadakilang pagkalugi yun, pinakadakilang pagiging talunan, sapagkat isinanla mo ang buhay mo. Mawalang galang Kaya nasa comparative religion tayo, sasamantalain ko. Alam nyo mga kapatid, hindi biro pag-religion. Mabula ka na ng halimbawa, may nagbenta sa'yo, ito. Eyeglass, maganda ito, matibay. Magkano yan? 1.5. Tapos, binili mo, hindi pala matibay. Diba? Sira na agad. Alam mo, at least 1.5 lang nawala sa'yo. Diba? Na-scam ka, at least bagay lang. Ngayon, sa reliyon, Sabado-Linggo. Ulat ngayon, Sabado, bukas Linggo, may kakatok sa bahay mo, maga dito, hindi na ako makakatok Makakalipas na ako ng takbo. Opo, ano yun, aga-aga naman, araw ng pahinga ko. Kami po yung mga saksi ni Jehovah. Jehovah's Witnesses. Alam po ba ninyo ang pangalan ng Diyos? Sasagot ang Katoliko, Ama. Hindi titulo niyo. Ano pangalan ng Diyos? Jehovah. Pumatake mo, naniwala ka, Jehovah. Asawa mo naniwala, Jehovah. Mga anak mo, Jehovah. Nadagadan kayo ng building lumindol. Naku, kawawa kayo, na-Jehovah kayo. Na-scam mo kayo ng mga Jehovah. Ang Jehovah po, o Jehovah, invento lang po. Nagsimula ng 14th century, ginamit ito ng isang katolikong pare, monk. Tapos, naging lagana po ng 16th century. With all due respect, meron po akong video sa YouTube, tinanan po niyo. Hindi ho biro ang pagre-reliyon. With all due respect, hindi tayo pabaitan dito. Maniwala ka na si Kibble yung may-ari ng iyong kaluluwa. Ano na yun? Takot yun, nagpapakadyos Hindi ho biro, isinasanla mo ang kaluluwa. Mga kababayan. Kaya nga, ganito na lang ang pagsusumigasing ko ni Karis. Kasi 10 ng mga kasama ko sa dawa na wala naman kaming hinahangad na pakinabang sa inyo. Isinisiwalat po namin ang katotohanan. Hindi lang mo yun, tinitindigan pa. At mamaya, bibigyan din natin patungkol po sa argumentation and debate, sa pagtutuliksa
So, ang official religion, saganan kay Allah, ang lumalang sa ating lahat, walang iba kundi ang Islam. Ngayon, ginawa niyang perpekto to. Nabasa natin kanina, sa panahon pa pala ni Noe, ay Islam na ho ang reliyon. Ngayon, siyempre, sila ho ay partikular na sugo sa kanilang kalipunan. Pero, kahit mo si Jesus Christ si Jesus Christ, by the way, sugo po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Bani Israel, sa Israel lamang. Wala siyang pakialam sa Pilipino, sa mga panguang ilong, sa lahat ng lahi. Ang pakialam lang niya, Israel, mga Hudyo, na hindi rin siya tinanggap. Na, kaya nga may 12 alagad para hukuman. Biblically speaking, hukuman ang mga Israel. Ngayon, pagkatapos niya ang huling sugo, ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating ho ni Propeta Muhammad hanggang sa Yawmul Qiyamah, hanggang sa kahuli-huli ang sandali ng mundong ito, perpekto na po ang reliyon, Islam. Wala ka nang hahanapin pa, wala nang darating na sugo, wala nang hindi na ito kakakitaan ng kakulangan para maghanap pa tayo, or hindi to sobra. Pakinggan ho ninyo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. This day, I have perfected your religion for you. Sa araw na ito, ginanap ko ang iyong reliyon. Sabi ho ni Allah sa huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Completed my favor upon you. At aking ngayong kinumpleto ang aking biyaya sa iyo. Ni'ma kasi biyaya ho yan And has chosen for you. Ginanap niya na, kinumpleto niya na, pinpekto niya na. At ginawa niya ang Islam, chosen for you, Islam as your religion. Lino. Kaya kanina, ipinagpauna niya na, hindi ka na pwedeng maghanap pa ng ibang palatuntunan, reliyon, liban pa sa Islam. Palatuntunan? Malinaw po internal evidence At, kita nyo pakinggan mo ninyo. Meron na ho bang, sa Islam mo ba, magkakaroon ng kaligtasan? Kasi ganito, di ba? Kanina, narinig na natin. Yung reliyon, Islam. Kung ikaw ay pinakilala ho ng Quran si Abraham ay isang Muslim sapagkat isinuko niya ang kanyang sarili sa Islam at ang kanyang turo ay Islam. Ang Islam, palatuntunan ng reliyon. At yaong magpapasakop sa palatuntunan ng reliyong Islam sa makatitinatawag na Muslim. Ang Islam po ay pagsukong ganap sa kagustuhan na nag-iisang Diyos na tunay. At yaong susuko, tinatawag na Muslim, sa makatitang Muslim, sumusuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tunay. At nung pinatnubayan niya, kanina basa natin, ang sino mang gustong patnubayan ni Allah, ang manifestation po nito, ayan, kanyang binubuksan ang puso ng sino man sa reliyong ito sa Islam. At siya'y nagiging Muslim. May pagliligtas ng naganap. Meron na ba? Pakinggan nun sa mga sahaba pa lang ng Rasulullah SAW. Kasi yung Islam, kanina basa natin sa Surah Al-Maidah, ni'ma ni Allah. Biyaya. Pakinggan nun ninyo. وَاقْتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hold fast, kayo ngay humawak ng maigpit sa lupit ni Allah. Ano po yung lupit? Of course, Quran at Islam. Kayo ngay humawak ng maigpit sa lupit ni Allah. Na kung saan, and be not divided, wala tafarraku, huwag kayong magkawatak-watak.
at inyong alalahanin ng ni'ma ni Allah. Ano yung ni'ma? Yung Islam, yung kanyang reliyon. Na sa pamamagitan ng ni'ma na to, kayo nooy magkakaaway, ngunit ginawa niyang binuklod niya ang inyong mga puso, ginawa niyang isa, at kayo'y naging magkakapatid sa isa't isa. Nakita niyo yung ni'ma ni Allah? Ha? Ibinaba niya, ibinigay niya sa atin at tayo ginawang magkakapatid. Pagkatapos, at kayo ngayon nasa bingid na ng apoy ng impyerno at His Savior, pratinminan na, kayo'y iniligtas laban sa apoy ng impyerno. Meron ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang ni'ma, sa pamamagitan ng kanyang reliyon. Maliligtas ba ang Islam? Maliligtas ba ang samakapit ang sumuko sa kanyang kagustuhan? Ang yaong mga Muslim, pakinggan po ninyo. I wonder, ibabalik ko itong katanungan na to. Meron tuloy ako naalala Sabi ho ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan ho ninyo. Ito'y sa Yawmul Qiyamah, sa Day of Judgment, sa araw ng paghukom. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Friends on that day, sa taas ng ayat, will be foes one to another. Ang magkakaibigan, ang matatalik na magkaibigan sa araw na iyon, sa araw ng paghukom, ay magiging mga mortal na kaaway sa isa. Subhanallah. Ha? Yung kaibigan mo ngayon, yung best friend mo ngayon, yung kaututang dila mo ngayon. Ha? O, magiging kaaway mo, mortal na kaaway mo sa araw ng paghukom. Kasi nga, yung pagsasama naman ninyo, hindi alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Puro nagsasama lang kayo sa kalokohan, sa inuman, sa mga makamundong bagay. At it will be said, sasabihin sa mga mananampalataya, sino kung magsasalita, ang nag-iisang Diyos na tunay na wala ilang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. My worshipper, o aking mananamba, no fear shall be on you this day. Wala nang pangamba, pagkatakot sa inyo sa araw na ito. Nor shall you grieve. At wala nang dalamhati, kalungkutan pang inyong mararanasan. Alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Palibasa kayo wa kanu muslimin. Palibasa kayo'y sumampalataya sa aking mga tanda at kayo'y mga Muslim. Receive the good news. Udkhulul jannata antum wa aswadukum tuhbarun. Magsipasok kayo sa paraiso. 10 ng mga mahal nyo sa buhay. Sino pong papasukin sa paraiso? Ang mga Muslim. Letra por letra. Letra por letra. Dito ako sumampalataya. Naging malinaw po sa akin ang mga bagay na ito. I wonder, mga kaibigan, mga kapatid. Ha? Kung malinaw ba, sakit sa Biblia, napakalino ba sa Biblia na utos ng Diyos na ako'y maging Katoliko? Alam nyo, mga chef, may libro ako dyan. With all due respect sa mga kaibigan natin Katoliko, malapit sa puso ko yan. Yung salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagsimula lang pala 1870. Officially, 1870. I wonder, may utos po ba ang Diyos ng kanyang reliyon ay Methodista, Jehovah's Witness, Mormonism, Dating Daan, Iglesia ng di ganito, Iglesia ni ganire. I wonder kung utos pa ng Diyos na ang official religion niya, born again Christian kuno, Baptist kuno, may utos pa siyang ganon. At kung hindi ako kumuha lang kayo ng kapirasong talata pagkatapos ginawa nyo ng reliyon o sa pangkating reliyon o kaya fellowship. Kasi iba ayaw ng salitang reliyon. Namimiloso po pa dito na ako. Kaya nga, mga kababayan, kita nyo, ikumpara nyo ang mga sumasampalataya sa Biblia. Kami mga Muslim. Wala ko kami ambiguity, mga kapitaibigan, mga kapatid. Yung mga sumasampalataya sa Biblia na salita daw ng Diyos, tingnan nyo, nagtatalo. Sino ang Diyos? Magtatalo. Ilan ang Diyos? Magtatalo. Nakita niyo yung debate ko sa CDO, tinanong natin sino talaga sinasamba mo? Naniniwala sa Trinity yun Hindi lahat ng Kristiyano naniniwala sa Trinity. Bible yung dala.
3 persona ro. May nakalaban naman ako sa Victory Mall. Inorganize din yun ng mga kapatid nating Maranao. Libate yun. Gustong-gusto ng mga kapatid nating Maranao ang Libate. Extreme oneness yun. Mataki mo. 34 years, walang Diyos. Bakit? Kasi nga naging tao. Nung naging tao, wala nang Diyos. For 34 years, 9 months, 1 year, saksi na pupunan ni Maria, plus 33 years habang nasa lupa siya. Mataki mong maniniwala. Ano ba tayo? Bible din. Kaya kita mo, naawa kami sa inyo mga kababayan. Sino ang Diyos? Magtatalo kayo. Yahweh, Jehovah, Ama. May nakalaban ako sa Antipolo. Yehu. Ako nga, iglesia niya ako nga, meron sa Pilipinas. Kala niyo ba? Pangalan ng Diyos. Kaya bago kami mag-debate, nag-Diyos pa. Ako nga. Tulungan mo ako nga. Laban kay Karashid, ako nga. Matakin mo. Ano ba tayo nga? Bible yun. Ilan ang Diyos? Magtatalo-talo kayo. Diba? Iba yung oneness, iba yung Trinitarian, iba yung meron naniniwalang Trinitarian, meron naniniwalang 3 Diyos. Shepherd's Boys, Pastor Guerrero, Baptist po yun. Trinitarian All for Jesus, namatay na ho yun, Edelberto Medina, taga Rizal, Taytay, 3 Diyos po yun. Iba naman, oneness, manifestation, kita nyo, naawa po kami sa inyo. Ano pangalan na rin yun? Kailangan ba rin yun? Hindi. Magtatalo-talo kayo, kaya utang na loob. Huwag nyo na kami isama sa kalituhang yan. At alhamdulillah, still, the fastest growing religion, Islam. Mahilig kayo sa Google, di ba? I-Google nga ninyo. Islam, number 1, from 1994 sa Almanac. The fastest growing religion, Islam. Bakit? Kahit nga ngayon, nangyayari sa Gaza Naging curious ang tao. Ano ba ito? Napakatibay naman ng pananampalataya ng mga taga-Palestine. Kita mo, tanggap na nila. Ang kamatayan, anytime, mawawala, darating sa kanila, tanggap na tanggap. Ano bang pananampalataya? Marami ho. Tinayo. Kaya sa social media, ang dami yumakap sa Islam nawala na yung ambiguity. Nawala na yung kaguluhan. Sa CDO, bago ko umalis, meron ho tayong nakatanggap po tayo ng katanungan. Alam mo ninyo, namulat ho ako sa sinabi nyo Kasi ganyan din ang problema ko Ako naniniwala sa Trinity. Diyos ko, Lord, thank you. Sino ba talaga tinatawag ko sa tatlo? Tatlo sinuturo sa amin Ama, Anak, Holy Spirit. Sino talaga? May nakausap ako. Yung si Jesus. Hindi mo tinatawag yung Ama. Hindi, yung Ama. Hindi mo tinatawag si Jesus. Hindi lahat. Di tatlo sinasamba mo. Hindi. Ano yung kalaban natin sa CDO? Sino sinasamba mo? Sabi niya, 3 persona. Tinanong natin, sino sinasamba? Meron ba ko ito sa Bible na sumampa ko sa 3 persona? Sabi sa diwa, mga kababayan, pukaw ka mo! It's about time. Ito ang pinakamahalagang usapin sa ilalim ng silong ng langit. Hanggang kailan kayo mabubuhay sa ambiguity, kalituhan, sa pagiging blind followers of your faith? Ang dami nating inalam, pero yung pinaka dapat malaman natin Hindi natin inalam. Diba? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pakaalamin mo muna, higit sa lahat, tao, na walang dapat sambahin kundi siya. Dito namin kayo hinikayat, mga kapatid. Dito namin kayo inaanyayahan. Hindi sa isang bagong reliyon, hindi sa isang bagong kulto, kundi ang reliyon na siyang katalagahang itinalaga sa atin ng nag-iisang Diyos na tunay na sa atin ay may nanang. Nasa pamamagitan ng katalagahang ito sa makatid ng reliyong ito na siyang katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatid ng Islam, nilikha niya tayong mga tao. So siguro, hanggang dito na lang, maliban na kung may mga katanungan ang ating mga kababayan na nanonood ngayon. O mga kapatid na Muslim, panawagan ni Karashid. O sama-sama tayo sa da'wah. Ang isang Muslim naboboring sa buhay niya kasi wala sa da'wah. Kaya kahit ko kayo, samahan nyo kami sa da'wah, mga kapatid. Tulad ngayong December, inimbitahan tayo. Ngayon lang araw to, inimbitahan tayo sa Nueva Inibitahan tayo sa Bicol. Kita nyo, galing ako sa Cagayan de Oro. Inibitahan pa nga tayo sa Pagadian at saka sa Iligan. Hindi ko na lang kaya Sabi ko sa January na, insyaAllah. Pero ngayon, pupunta tayo sa bandang north naman. Nueva Ecija,
sa Bicol, at within Metro Manila. Sa Cavite, may nag-aantay ho sa atin. So, alhamdulillah, napakasarap po ang nasa larangan ng dawa, mga kapatid. At inaanyayahan ko po kayo. Samahan niyo kami sa dawa. Alika, magdawa tayo, mga kamusliman. Kaya boring ang buhay mo sapagkat wala ka sa dawa. Alina, magdawa tayo. Adu ila sabili rabbika bil hikmah. Anyayahan mo ang tao sa daan ng iyong Panginoon na may karunungan. Beautiful preaching at magandang pangaral. Wajadilhum billati hi hasan. At tumuliksa ka. May pagkakataon na dapat tumuliksa tayo. Na ginagawa po ni Karasit at 10 ng aking mga kasama. Tumuliksa ka sa kapamaraan ng mainam. Argue with them in the way that is fair. Para si Tindasan po, dito po kami sa Masjid Al-Burhan. Giniginaw na kami rito. Salamat sa t-shirt, ha? Ganda ng t-shirt, ano? One Maranao, one Muhadara. Ayan, ha? O, pinapakita rito. Ito, kasi tayo, tinan yung pagkakaiba. Sa Bible, bakit tayo iba-ibang lingwahe, iba-ibang tribo, iba-ibang lahi? Sapagkat sumpa ng Diyos yan, ginuluro tayo ng Diyos. Bumaba daw siya, tapos ginulo niya, ayaw niya magkaisang tao. Pikso ng dating. Hindi sa atin, talagang we made you into nation and tribe upang kayo'y magkakilanlan sa isa't isa, not to divide each other. O magkakilanlan, meron po ang Japanese na wala tayo. Meron po ang Ruso na wala tayo. Meron sa tribo naman, meron po ang Tagalog na wala sa Maranao, meron ang Maranao na wala sa Tagalog, Tausug, Maguindanao, Yakan, Ilocano, Pangasinense, Bolinao, di ba? Cebuano, Ilonggo, talagang nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala in diversity upang magkakilanlan sa isa't isa. Kaya nga po ako nung nasa CDO, miss na miss ko na ang pagkain sa Cagayan de Oro. At maraming salamat po. Mababait po ang mga taga Cagayan de Oro, ang mga kababayan nating Bisaya. Ang salita doon, dalawa Bisaya at saka Maranao. Of course, may Tagalog din. Okay? O, ipupunta naman tayo susunod sa Pagadian. Pagkatapos Davao, next year na ho yan. Bubulong ako, chef. Okay lang ba? Balita ko, ko pasensya na, nakalimutan ko yung pangalan. Yung si chef, no? Na naging moderator natin ng debate. Kaibigan daw ni Kawendel. At ino-organize na ngayon ang debate namin ni Kawendel sa Usamis. Nabayaran niyo po, umuon po ako. Basta maging pulido lang, maging suwabe lang. Skeleron. Sorry, Skeleron, ha? O samahan niyo po kami, ha? Mabuhay po ang bumubuo ng One Maranao, One Muhadara. Paumanin, first time yata ang Tagalog ito, paumanin, ha? Anyway, magkakapatid tayo, mga kapatid. Sama niyo po ako sa dua. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.